Kabubukas pa lamang ng langit, bumaba ang espiritu na parang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Pagpapatibay, pagkilala, pag-amin ng Ama. Ngunit bago ang mga himala, bago ang mga alagad, bago ang mga taong susunod sa Kanya, siya ay dinala sa ilang. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa pagkatalo, hindi dahil tinulak siya ni Satanas. Siya ay pinangunahan ng Espiritu, papunta sa disyerto. Ang ilang ng Judea ay hindi banayad. Ito ay tuyo, mainit, walang awa. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagayuno. Ang anak ng Diyos ay nakaramdam ng gutom, tunay na gutom, tahimik. Ang anak ng Diyos ay nakaramdam ng gutom, tunay na gutom. Yung gutom na nagpapahina ng katawan, yung gutom na sumusubok sa isipan. At doon dumating ang manunukso. Hindi noong siya ay malakas, hindi noong siya ay busog, kundi noong siya ay mahina sa pisikal. Madalas naghihintay ang tukso sa sandali ng pagkapagod. At sinabi ng manunukso, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga bato ay maging tinapay. parang praktikal, parang makatuwiran. Gutom ka, may kapangyarihan ka. Bakit hindi mo gamitin? Ngunit hindi ito tungkol sa tinapay. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ang parehong pagkakakilanlang ipinahayag sa Jordan ay ngayon kinukwestiyon sa ilang. Patunayan mo kung sino ka. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa sarili mo. Unahin mo ang pangangailangan mo. Ngunit sumagot si Jesus, Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. hindi niya hinayaang ang gutom ang magdikta ng kanyang pagkatao. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan para sa pansariling kaginhawahan. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa agarang ginhawa. Pagkatapos dinala siya sa banal na lungsod, sa pinakamataas na bahagi ng templo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka! at ngayon, mismong kasulatan ang ginamit. Sapagkat nasusulat, ipag-uutos niya sa kanyang mga anghel ang tungkol sa iyo. Ang katotohanan ay maaaring baluktutin. Ang pananampalataya ay maaaring gawing palabas. Subukin mo ang Diyos. Pilitin mo siyang kumilos. Gawin mong patunay ang iyong misyon. Ngunit muli, sumagot si Jesus, Nasusulat din, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. ang tunay na pananampalataya ay hindi nanunubok sa Diyos. Ito ay nagtitiwala. Hindi niya ginawang entablado ang pananampalataya. Hindi niya pinilit ang Ama na patunayan ang kanyang sarili. At muli dinala siya sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo, ang kanilang kaluwalhatian, ang kanilang kapangyarihan. At ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo kung ikaw ay yumuko at sumamba sa akin. Hindi na gutom ang inaalok, hindi na patunay, kapangyarihan na, agarang pamumuno, agarang impluensya, walang pagtanggi, walang pagdurusa, walang krus, isang shortcut. Ito ang tunay na tukso, kaluwalhatian na walang pagsunod, kapangyarihan na walang sakripisyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. walang negosasyon, walang kompromiso, tinanggihan ang shortcut at iniwan siya ng dyablo hanggang sa susunod na pagkakataon. At dumating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Walang taong nakakita ng tagpong ito, walang palakpakan, walang saksi. Ngunit ang tagumpay ay totoo. Sa pribadong lugar ng ilang, nanalo ang laban. Hindi lamang ito personal na pagsubok, ito ay pagbabalikwas. Kung saan nabigo si Adan sa kasaganaan, nanindigan si Jesus sa kakulangan. Kung saan ang Israel ay naglakad ng 40 taon sa ilang, siya ay nagtiis ng 40 araw sa pagsunod.
Bawat tukso ay nagsimula sa pagkakakilanlan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kapag nagugulo ang pagkakakilanlan, madaling mabuwag ang pagsunod. Ang ilang ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Bago ang pangangaral, may pagsubok. Bago ang mga himala, may pagtitiis. Bago ang krus, may pagpili. At ngayon, ang tanong ay para sa atin. Ano ang batong kailangang gawing tinapay sa buhay mo? Saan ka tinutulak ng gutom, emosyonal, pinansyal, espiritual, para magkompromiso? Saan ka tinutuksong patunayan ang sarili mo sa halip na magtiwala sa Diyos? Anong shortcut ang bumubulong sa iyo ngayon? Ang tukso ay bihirang magmukhang masama. Ito ay mukhang praktikal, mukhang mabilis, mukhang makatuwiran. Ngunit bawat shortcut ay may hinihinging pagsamba. Ang tagumpay ay hindi nagsisimula sa entablado. Nagsisimula ito sa ilang, sa katahimikan, sa gutom, sa hindi nakikitang pagsunod. At dahil nanindigan siya sa disyerto, nanindigan siya hanggang sa krus, ang laban bago ang ministeryo ay napanalunan sa pribado. At ang tagumpay na iyon ang nagbago ng lahat. Walang lumalaban sa ilang nang mag-isa. Kung may pinagdaraanan kang laban sa pribado, kung ang tukso ay parang mas malakas kaysa sa iyong lakas, mag-iwan ka ng komento sa ibaba o magpadala ng mensahe. Ipapanalangin namin ang iyong pangalan sa harap ng Diyos.